Laking gulat ng dalaga. Nang pagkagising niya ay may katabi nga siyang lalaki. Pero papunta na pala ito ng ibang bansa. Paano kung sa muli nilang pagkikita ay malaman itong nagkaanak na pala sila? Welcome back, Engineer Ruiz! Malawak ang ngiti na wika ng paparating na lalaki. Kaya agad nang tumayo sa kinauupuan si Sebi para salubungin ito at kamayan. Thank you, sir. Nakangiting tugon nga naman ito. Oh, come on, stop calling me sir. Natatawang wika naman ng lalaki. Pero boss na kita ngayon. Nagbibiro naman na tugon nga ni Sebi sa kaibigan. Tapos ay pareho nga silang natawa at niyakap ang isa't isa. It's good to see you again, brother. I'm really glad na tinanggap mo ang offer ko. Bulong nga ng kaibigan. Well, what can I say? Maganda ang offer. Tugon naman ni Sebi tapos ay iginiya na nga paupo sa sili ang lalaki. Siya nga pala si Sebastian Ruiz, o mas kilala sa tawag na Sebi. 30 years old at isang magaling na engineer. Sa edad na 24 ay nakatanggap siya ng magandang offer sa isang firm sa Spain. At 6 na taon nga siyang nagtatrabaho doon bilang isang engineer. At gumawa nga ng sariling pangalan. Ilang araw pa lang ang nakakalipas mula nang umuwi nga siya dito sa Pinas para tanggapin ang offer ng isa sa mga malapit nga niyang kaibigan na si Jude Almote para nga maging head engineer ng firm na pagmamay-ari ng pamilya nito, ang Almote Group. Nakilala nga niya si Jude sa Spain ilang taon nang nakakalipas. Nung mga panahong yun, kumukuha nga ng experience ng kaibigan para nga maging handa ito sa pagmamanage ng Almote Group. Maganda nga ang iniwan niyang trabaho sa Spain. Pero naisip niya na may narating at napatunayan naman siya sa buhay. Kaya nagpa siya na nga lamang siyang umuwi nang tanggapin nga ang trabaho ng alok ng kaibigan. At dito na nga rin ipagpatuloy ang career. That way, magiging malapit na nga siya sa mga pamilya at kaibigan niya. Nakita mo na ba ang opisina mo? I had it renovated. Gaya ng request mo. Ang sekretarya mo nakilala mo na ba? Pasensya na't wala ako dito kanina para i-welcome at samahan ka. Ang dami lang talagang kailangang asikasuhin eh. Wika nga ng kaibigan. Naiintindihan kita bro. Hindi na tayo mga bata pa. Responsibilities should always come first. At isa pa, nagpunta lang naman ako dito para silipin ang opisina. Bukas pang simula ako, remember? Nakangiting tugon nga niya. At sa ilang beses ko bang sasabihin na hindi ko kailangan ng sekretarya. I'm more comfortable working on my own. Dagdag pa nga niya. At dyan ako hindi papayag. The best engineer deserves the best. Ngayon pa lang bro, babalaan na kita. Hindi mo alam kung gaano karaming workload ang iniwan ng pinalitan mong head engineer. Kaya kailangan mo nang makakatulong. Not to mention brother, pero maganda at sexy ang magiging sekretary mo. From what I heard, single mom daw siya. Hindi ba? Noong nasa Spain tayo, nabanggit mo na mas type mo yung mga may anak na? Kasi madalas, mas matured sila mag-isip. Tapos magaling at masarap pang mag-alaga. Napapangiti at makahulog ang wika pa nga ng kaibigan. Wala na akong oras ngayon at panahon sa kanya bro. Napapailing na nga lamang na sagot nga niya. You can never tell. Lalo na, hindi ka na ng bababae. At hindi ka na bumabata pa. You are very successful brother. At kailangan mong makakatulong at makakatuwang sa buhay. Someone you'll share your success with. Nakangiting saad nga nito. Akmang sasagot na nga sana si Sebi, pero hindi na nga niya nagawa pang marinig nila ang tunog ng platito sa mesa na tila hinila nga ng kung sino. Nang napalingon sila doon ay parehong kumunot ang noo nila nang makita ang isang cute na batang lalaki na mukhang nakitable sa kanila. Tapos ay ngumiti pa nga na parang nagpapakute bago hinawakan ng tinidor at kinain ng chocolate cake ni Sebi. Who is he? Anak mo ba? Kamukha mo bro eh.
Nag-asawa ka na pala? Bakit hindi ko alam ha? Bakit hindi mo sinabi? Nakangiti at gulat pa nga na tanong naman ng kaibigang si Jude kay Sebi. Wala nga akong oras mag-girlfriend. Asawa't anak pa kaya? Tugon niya tapos ay muling napatingin sa bata at napagtanto niya na tamang kaibigan. Parang nakikita nga niyang sarili dito. Bakit po kayo nakatingin? Sige po, mag-usap lang po kayo dyan. Hindi ko naman po gets ang pinag-uusapan nyo eh. Gusto na rin po ba ng cake? Masarap po to. Nakangiting wika pa nga ng cute na bata. I'm sorry? Who are you? Bakit ka nandito? Sa mesa namin. At saka bakit mo kinakain ng cake ko? Alam mo bang hindi tama na basta ka nalang kumukuha ng pagkain na hindi sa'yo? At inaalok mo pa talaga sa may-ari ng cake. Mahinahon ng boses na wika nga ni Sebi sa bata, kaya agad itong napanguso. Ako po si John Sebastian Castro. 5 years old na po ako. Kanina pa po ako nakaupo dito, mas nauna po ako sa inyo eh. Hindi nyo lang po ako napansin kasi po busy po kayo kaka-cellphone. Iwasan nyo po yan ha. Sabi po ni Mama nakakalabo daw po ng mata kapag laging nagsa-cellphone. At saka, Mamang Sir, hindi niyo po cake to, bad po ang maglay. Sabi ni Mama sa akin po to, order ko po dun eh. Sagot nga ng bata tapos ay tinuro pa nga ang counter. Bro, kamukha mo. Tapos kapangalan mo pa. Sigurado ka bang hindi mo siya anak? Nanlalaki yung mga matang tanong nga ni Jude kay Sebi. Bro, siguro naman kung magkakaanak ako ang unang makakalam, hindi ba? Nakakunot nga ang noon nag-iit naman ni Sebi. Well, hindi tayo sure. Gaano ba karaming babae na ba ang dumaan sa palad mo nung nasa Spain tayo? Natatawang wika nga ng kaibigan kaya peke nga siyang umubo at agad na nag-iwas ng tingin. Well, totoo kasi ang sinabi ng kaibigan. May pagka-playboy siya nung college. Hanggang sa makarating na nga ng Spain at maraming dumaang babae sa kanya. Karamihan nga sa mga yun, hindi niya alam ang pangalan at hindi na nga rin niya matandaan pa. Pero nagbago na siya. Ang tanging goal niya ngayon ay ang mag-focus sa career. Hello baby, heto na ang order mo. Nakangiti at malambing na wika naman ang lumapit na staff sa bata at ibinaba nga sa mesa ang chocolate cake. Ay, hala mali po pala ako. Sorry po Mamang Sir, akala ko po kasi akin po tong cake eh. Heto na lang po nga akin po sa inyo. Magkatulad naman po kasi tayo ng order. Magalang na paghingi ng paumanhin ng cute na bata sa kanya. Kaya mahina siyang natawa. No, it's okay. It's an honest mistake. Nakangiti at malumani na sagot naman ni Sebi rito. At saka pasensya na kung hindi kita kaagad napansin. At basta na lang ako umupo dito. Dagdag pa nga niya, malawak na mangumiti ang bata tapos ay tumango at nag-thumbs up pa. Okay lang po yan Mamang Sir. Magiliw na sagot nga nito. Sebastian anak? Anak naman eh. Hindi pa sabi ni Mama huwag kang halis ng lobby? Kasi babalik din ako kaagad. Pinag-alala mo naman ako eh. Wika naman ang paparating na babae. Kaya sabay-sabay silang napalingon dito. Sorry po Mama, nagutom po kasi ako kaya bumili po ako nitong cake gamit po yung naipon ko pong baon. Sagot pa nga ng bata. Bahagyang umawang ang bibig ni Sebi nang makitang babae. Kilala kasi niya ito. Kilalang kilala at pinsan nga ito ng matalik niyang kaibigan ng college na si Andrew. Si Athena Castro. Athena? Mababa ang boses. Nabanggit nga niya ng pangalan nito. Nang napatingin sa kanya ang babae ay bahagyaring umawang ang bibig nito sa gulat. Sebi? Puno ng kaba, nabanggit din ang babae sa pangalan niya. Wait, you two know each other? Tanong naman ni Jude. Yes. Pinsan siya ng best friend ko nung college na si Andrew. Sagot nga ni Sebi na ngayon ay nakatitig pa rin kay Altina. That's great. Bro, siyang sinasabi kong magiging sekretary mo. Mabuti na lang talaga at kilala niyo pala ang isa't isa. Baka mas mapapadali ang trabaho para sa inyo kapag nagkataon. Malawak ang ngiting wika pa nga ni Jude. Tina, si Sebi nga palang pumalit kay Engineer Fausto
bilang head engineer ng firm. Starting today, sa kanya direktang mag-report. Dagdag pa nga nito. Hindi naman nakasagot ang babae na ngayon ay gulat pa rin at nakatitig lang kay Sebi. Anak mo? Sobrang hina ng boses na tanong naman ni Sebi sa kanya. Kahit pa alam naman na niya ang sagot. Hindi niya alam kung bakit pero parang sobrang lakas at bilis ng tibok ng puso niya. Sa hindi may paliwanag na dahilan mukhang tama ang kaibigan niyang si Jude. Lalo na't alam niyang namagitan sa kanila ni Athena bago siya umalis noon papuntang Spain. Oo, anak ko. Kinakabahan na sagot nga ng babae at nag-iwas pa ng tingin. Kailangan na rin naming umalis. It's good to see you. Here again, Sebi. I mean, sir, bukas pa naman po talaga ang start nyo, hindi ba? I'll just see you tomorrow po. Puno pa rin ng kabang dagdag pa nga nito. Bago hinawakan ng kamay at hinila nga ang bata paalis ng coffee shop. Mama, hindi pa po ubos yung cake ko eh. Narinig nga niyang reklamo ng bata pero hindi pinakinggan ng babae at nagmamadali ng umalis. Si Sebi naman na natiling nakatayo doon habang pinapanood na maglakad palayo ang mag-ina. Mabilis at malakas pa rin ang tibok ng puso niya. Hindi makapaniwala sa nangyari. Huhulaan ko. Base sa titig mo sa kanya, ex mo siya no? Nakangising tanong nga ng kaibigang si Jude. Maya-maya pa. Kaya para lang siyang bumalik bigla sa realidad at napatingin nga dito. Bro, kamukha mo yung bata at kapangalan mo pa. I suggest, kausapin mo si Athena or better yet, ipa-DNA test mo ng bata. Just saying. Dagdag pa nga nito at napakibit-balikat na nga lamang. Hindi ko siya ex. Tanging naisagot na nga lamang ni Sebi. Oo, wala nga silang naging relasyon pero alam niya ang namagitan sa kanila ng gabing yun. Bago nga siya umalis, papuntang Spain. Sino nga ba si Athena sa buhay niya? Well, gaya nga ng nabanggit niya, ay pinsan ito ng matalik niyang kaibigan nung college na si Andrew. Sa totoo lang, muntikan na nga niya itong hindi makalala. Kasi ay sobrang manang nito manamit dati at may suot pang makapal na salamin. Hindi ito kumikibo at mahiyain. Malayo ito sa mga type niyang babae. Gusto kasi niya ng mga kikay, maganda at matangkad. Pero ibang-iba nga si Athena na nakilala niya noon. Ngayon kasi wala na nga itong suot na makapal na salamin. Bukod pa doon ay maayos at maganda na nga itong manamit. At tama ang kaibigan niyang si Jude. Maganda at sexy ito. Wait, was she always that pretty and sexy? Tanong nga ni Sebi sa sarili habang nakaupo siya sa swivel chair ng opisina niya sa sumunod na araw. Kahapon ay muling nagtagpo ang landas nila ng babae at hanggang ngayon ginugulo pa rin ang isip niya ang mga nangyari. At kailan pa siya natutong magsuot ng dress na may maiksing palda at hapit sa katawan? Kailan pa siya natutong magayo sa sarili? Tanong pa nga niya sa sarili. And that cute child? Posible nga bang anak ko siya? Posible bang anak namin siya? Tanong nga niya sa sarili. Natatandaan niya na isinama nga ni Andrew si Athena noon sa despedida party niya. Dahil nga mahiyain ang babae, ay mag-isa lang itong umupo sa may dulo at walang kausap. Kaya naman nagpasya nga siyang lapitan nito para i-entertain. Aminado siya na nag-enjoy nga siyang makausap ito. Akala niya nung una, boring ang babae at puro akads lang ang alam na topic pero sobra siyang nag-enjoy sa company nito. Mabilis lumipas ang mga oras na silang dalawa lamang ang magkausap at nagtatawanan. Lumalim ang gabi at dala marahil lang na inom ng alak. They just found out themselves making out inside his room. Oo, may nangyari nga. Pero nagising siya sa sumunod na araw na wala ng babae. Yun ang huling beses na nakita niya ito. Hanggang sa umalis na nga siya papuntang Spain. Stop thinking too much about it, Sebi.
Unang araw mo sa firm ngayon at marami kang kailangan gawin. Isang gabi lang yun, okay? Kaya imposibleng may nabuo kayo. Gihit niya sa sarili. Pero imposible nga ba? Tanong na naman niya na parang nababaliw na. Bumalik lang siya sa realidad nang makarinig nga ito. Nang katok mula sa nakasarang pinto ng opisina. Come in. Sad nga niya. Nang nagbukas nga ito ay pumasok doon si Athena at pinaghalong kulay puti at itim ang suot nitong bestida. Medyo maiksi kasi at hindi natatakpan ang tuhod niya. Bukod doon ay isang 4-inch stilettos nga ang kapares nito. Good morning po sir. Welcome to Almote Group. Ito po ang schedule niya for today. Mababa ang boses nga na wika ng babae at tinabot sa kanya ang hawak nitong iPad. Nanatili ang titig niya sa magandang mukha ng babae nang tinanggap niya yon. Kaya naman aksidenteng nagdikit ang mga daliri nila at kapwa sila nakaramdam ng kakaibang kuryente. Kaya naman gulat at mabilis na binawi ng babae ang kamay niya. Nang biglang, "Kamusta?" Prenteng tanong nga ni Sebi, kunwari habang nakatitig sa iPad at tinitignan ang schedule sa unang araw. Okay lang naman po. Sagot nga ng babae. Ang Kuya Andrew mo, kamusta na? Tanong nga ulit nito. Okay lang din po sir. Abogado na po siya ngayon. Sagot ulit nito kaya tumango siya. Kasi alam naman niya ang tungkol doon. May komunikasyon pa rin naman sila ng matalik na kaibigan. Gusto lang talaga niyang makausap si Athena kasi may parte sa kanya ang gustong marinig ang boses nito. May anak ka na pala. He's cute and polite young man. Nasaan nga pala ang tatay niya? Ilang taon na siya? Sunod-sunod na tanong nga nito kaya mahinang napasinghap si Athena. Tumingin naman sa kanyang lalaki at nagtaas pa nga ng isang kilay. Bakit niyo po tinatanong? May halang ka ba ang tugon nga niya? Well, gusto ko lang mas makilala ang sekretarya ko. Ayoko kasing magkaroon ng conflict in the long run in terms of family matters and schedules. Kaya habang mas maaga pa gusto kong malaman ng lahat. Sagot nga nito habang diretsyong nakatingin sa kanya. Why do you look so tense, Miss Castro? Mahirap bang sagutin ang mga tanong ko? Tila naghahamon pa nga na tanong nito. Hindi naman po. 5 years old na po siya. At wala siyang tatay. Utal at puno ng kabang sagot nito. Agad namang binitawan ng lalaki ang iPad tapos ay tumayo mula sa inuupo ang swivel chair bago dahan-dahang naglakad palapit sa kanya. He's 5. Meaning buntis ka around 6 years ago? Kaparehong taon kung kailan umalis ako papuntang Spain. Wala siyang tatay kaya last name mo ang dala niya. Sad nga nito at sunod-sunod na paglunok naman ng laway ang ginawa ni Athena. Kasi alam na nga niya kung saan papunta ang usapang to. You see, normal namang mangyari yun eh. Sometimes pwede nating ituring na maybe coincidence? But what's really odd is, bakit kamukha ako ang bata? At kapangalan ko pa talaga. At bakit parang gulat at natatakot ka nang makita ko kahapon na para bang meron kang kasalanang ginawa at sekretong itinago sa akin? Naghahamang saad pa nga nito. Teka lang po sir, saan po ba nanggagaling ang mga sinasabi at tinatanong nyo? Iniisip niyo po bang anak niyo ang anak ko? Sir naman eh, unang araw niyo nagpapatawa po kayo. Sagot na nga lamang ni Athena at pilit pang tumawa kunwari, pero mas lalo siyang kinabahan nang nanatiling nakatitig ang seryosong mukha ng lalaki sa kanya. Bakit? Imposible ba ang iniisip ko? O baka gusto mong ipaalala ko sa iyo ang nangyari sa atin nung gabing yon bago ako umalis? Wika pa nga nito. Saglit na natameme si Athena dahil nga sa narinig. Kasi pinaglihian ko ang picture mo nung buntis ako. Agad na pagsisinungaling nga niya. Tapos ay lihim pang napangiwi nang mapagtanto kung paano nga kababaw nga ang ginawa niyang rason. Really? Should I call Andrew right now? Para itanong kung totoong pinaglihian mo nga ang picture ko. O hintayin ko na lang na dumating ang DNA test result mula sa tinidor na ginamit niya kahapon sa pagkain ng chocolate cake. Paghahamon pa nga ng lalaki.
Pina-DNA test mo ang bata nang hindi sinasabi sa akin? Hindi ka magagalit kung wala kang tinatago. Sagot pa nga ni Sebi. Sinusubukan nga lang niya ang babae. Hindi niya totoong pina-DNA test ang tinidor na gamit ng bata. Nirerespeto niya ang privacy ng mga to, pero sinusubukan lang niyang huliin nga ito ngayon para lamang masagot ang mga tanong sa isip niya na kahapon pa nga gumugulo sa kanya. Sorry, hindi ko sinasadya. Medyo naluluhan na nga lamang na wika ng babae, kaya mahina siyang napasinghap at literal na napanganga. Base kasi sa reaksyon nito na kumpirma nga niya kaagad na tama nga ang hinala niya, na anak nila ito. So inaamin mo na anak ko nga siya. Madiin at hindi makapaniwalang tanong nga nito. Damit Athena, bakit hindi mo sinabi kaagad sa akin? All these years, nabuhay ako na walang ideya na may anak pala ako. Saad nga niya. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Natakot ako. Tsaka wala ka na dito nung nalaman kong buntis ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya mas pinili mong sarilihin ang obligasyon? Pagputol nga ng lalaki sa sasabihin nga. Kaya naluluhang tumango si Athena na ngayon ay bahagyang nakayuko ang ulo at hindi makatingin sa kanya. Hindi alam ni Sebi kung anong mararamdaman. Halo-halong emosyon ang naglalaro sa kanya. Kaba, takot, lito at saya. Sa totoo lang kasi matagal na nga rin niyang gustong magkaanak. Kaso, hindi pa nga niya nahahanap ang sa tingin niya ay tamang babae para sa kanya. I want you to clear all my schedules today. Wala akong pakialam kung unang araw ko pa lang dito. Dalhin mo ako sa anak ko kasi gusto ko siyang makilala. You deprive me of years with my son. Kaya siguro naman naiintindihan mo kung bakit hindi na makakapaghintay ito, hindi ba? I want to know him. And maybe, it's too late. Pero gusto kong maging parte ng buhay niya. At gusto kong maging ama sa kanya. Dagdag pa nga nito at mahina namang napasinghap si Athena sa narinig. Pero pilit pa rin itong tumango kasi alam niya namang wala naman na siyang choice. Kasi bistado na nga siya. Hindi maalis ang kaba sa dibdib ni Athena. Habang nasa sakyan sila ni Sebi at nasa biyahe papunta sa bahay nila, maraming tanong sa kanya ang lalaki tungkol sa bata. Nahalatang gustong makilala ang anak nila ng lubusan. At sinasagot naman niya ni Athena. Kailan nga pala ang birthday niya? Anong mga paborito niya? Sinong nag-aalaga sa kanya habang nagtatrabaho ka? Tanong nga ng lalaki. February 14 ang birthday niya. Mahilig siyang magbasa ng libro, lalo na yung mga science fiction. Sa pagkain naman, hindi siya maarte pero mas gusto niya ang gulay. Pero mahilig din siya sa tsokolate. Nung hindi pa siya nag-aaral, kapag nasa trabaho ako, si Kuya Andrew o ang mga magulang niya ang tumitingin sa kanya. Kahit ngayon pa, tinutulungan nila ako sa paghahalaga sa kanya. Lalo na kapag walang pasok ang bata. Mababa ang boses na sagot nga ni Athena. Pamilya ni Andrew ang tumutulong sa'yo? Bakit? Nasaan ang mga magulang mo? Nakakunot ang noo nga na tanong nga ni Sebi. Saglit namang natahimik si Athena dahil sa narinig. Marami na kasing nangyari nung mga nakaraang taon. Ang tanging naisagot na nga lamang niya. Ayan ang bahay. Nandito siya. Dagdag pa nga ni Athena tapos tinuro nga ang bahay ni na Andrew. Nanatiling nakakunot ang noo ni Sebi kasi ay curious nga siya. Bigla tungkol sa buhay ni Athena nitong mga nakaraang taon. Nang maiparada ng sasakyan, sabay silang bumaba doon. Binuksan naman ni Athena ang gate tapos sabay nga silang naglakad papasok sa loob. Naabutan nga nila sina Andrew sa terasa na kalaro nga ang anak nila. Mama, bakit po nga ganyo pong umuwi? Hindi po ba may work pa po kayo? Hala, bakit kasama niyo po si Mamang Sir? Galit po ba siya sa akin kasi po kinain ko po yung cake niya? Nakangusong tanong nga ng bata. Sebi pare, kamusta na? Malawak ang ngiting sa adaman ni Andrew, ang pinsan nga ni Athena na matalik niyang kaibigan. Hindi ka man lang nagsabing nakauwi ka na ha? Teka, bakit nga pala nandito?
At bakit magkasama kayo? Masayang tanong pa nga nito pero kumunot din ang noo nang hindi sumagot kaagad si Sebi pero seryoso itong nakatitig sa bata. Wait. What is happening here? Nalilitong tanong pa nga nito nang mapansin din na tila kinakabahan si Athena. Sebastian anak, pwede ka bang makausap ni Mama? Mababa ang boses na tanong pa nga ni Athena. Mamang sir, galit po ba kayo kasi kinain ko po yung cake nyo? Sorry na po, hindi ko naman po sinasadya eh. Malumanay na wika nga ng bata. Sunod-sunod na paglunok naman ng laway ang ginawa ni Sebi bago umiling. Hindi ako galit. Mahinahong sagot niya. Anak, ano kasi? Wika nga ni Athena na agad namang lumuhod sa harap ng bata at hinawakan ng kamay nito. Natatandaan mo ba noon kapag tinatanong mo ko kung nasa ng papa mo? Naiiyak na tanong nga nito. Agad na napasinghap si Andrew sa narinig kasi agad nga niyang nakuha kung saan papunta ang usapang to. At kung bakit kasama ngayon nang pinsan niyang si Athena ang matalik niyang kaibigang si Sebi. Opo, sabi niyo po nagwa-work po siya sa malayo. Sagot naman ng bata. Nandito na siya anak at gusto kanyang makilala. Bulong nga ni Athena na pumiyok pa nga ang boses. Ang batang si John Sebastian naman agad na napatingin kay Sebi. Kayo po ba ang papa ko? Tanong nga ng bata na may namumuo nga na luha sa mga mata. Dahan-dahan namang lumapit si Sebi tapos lumuhod siya sa harap nito. Kaya bahagyang lumayo si Athena para mabigyan ito ng pwesto. Hi, ako nga pala si Sebastian Ruiz at ako ang papa mo. Puno ng kaba na bati nga ni Sebi sa bata. Pabulong na pakilala nito, laking gulat niya nang biglang umiyak ang bata tapos mahigpit na yumakap sa kanya. Papa, bakit ang tagal niya pong umuwi? Bakit ngayon lang po kayo? Ang tagal ko po kayong hinintay eh. Bakit ngayon lang po kayo? Ayaw niyo po ba sa akin? Good boy naman po ako eh. Umiiyak nga na saad nga nito. Hindi na napigilan ni Sebi na hindi mapaluha dahil sa narinig. Sa totoo lang, ay ine-expect kasi niya magagalit sa kanyang bata kaya nakakagulat na niyayakap siya nito ng mahigpit. Sorry kung ngayon lang si Papa. Hindi ko alam eh, patawarin mo ko. Bulong pa nga niya. Papa, wag na po kayong umalis ulit ha. Wag niyo po akong iiwan ulit kasi po love ako ni Mama at saka po ni Tito Andrew. Mas magiging happy po ko kapag may papa po ko. Kaya wag na po kayong umalis, please. Patuloy sa pagluha na pakiusap pa nga nito. Hindi na anak, hindi na alis si Papa. Hindi na kita iiwan, babawi si Papa sa'yo, ibibigay ko sa'yo ang lahat. Patawarin mo ko, patawarin mo si Papa. Sorry kung ngayon lang ako dumating. Emosyonal na sagot pa nga niya. So I was right all along. Nasisebi ang ama ni Sebastian. Narinig nga nilang tanong ni Andrew, kaya sabay silang napatingin dito. Alam mo kuya? Tanong naman ni Athena. I mean syempre naghinala ako. Natatandaan ko kasi noong isinama kita sa despedida niya. Nakita ko kayong nag-uusap tapos bigla na lang kayong nawalang dalawa. And weeks later, nalaman nga natin na buntis ka. Sagot nga nito kaya kaagad na namula ang buong mukha ni Athena sa hiya. Kasi ay totoo naman talaga na noong gabing yun nga nila nabuo ni Sebi ang bata. Tapos nang ipinanganak mo siya, kita kong kamukha ng bata, si Sebi. Tapos, ayun na. Hindi ako sigurado at ayoko namang mag-assume. Baka magkagulo lang. Sagot naman ni Andrew. Alam mo? And hindi mo sinabi sa akin? Nakakunot ang noo pa nga na tanong ni Sebi sa matalik na kaibigan. Like I said, naghinala lang ako pero hindi naman ako sigurado. At isa pa, ayaw aminin ni Athena sa amin kung sino nga may. At ayoko naman siyang pangunahan. Nire-respeto ko rin siya. Paliwanag nga ni Andrew kaya marahan na nga lamang na tumango si Sebi bago muling niyakap ng mahigpit. Ang anak na ngayon ay umiiyak pa rin habang yakap siya. Hindi nila alam ni Sebi kung kaano niya katagal na yakap ang anak pero para bang
Ayaw na nga niya itong bitawan at pakawalan pa. Nang medyo tumahan na nga ang bata sa pag-iyak, agad niya itong kinarga tapos kinandong niya bago umupo sa isang silya. Papa, sabi po ni Mama at ni teacher sa school dapat po tinutupad po ang promise. Kaya promise niyo po na hindi na po kayo alis ulit Kasi po pag umalis po kayo malulungkot po ako, Papa. Sagot nga ulit niya. Anak, pawis na pawis ka nakakaiyak. Halika magpalit ka muna ng damit, baka kasi matuyuan ka ng pawis Saka kailangan mong uminom ng tubig. Mahinahon na sa adama ni Athena. Sa bata at napangusap pa nga ito na parang ayaw nang mawalay sa ama. Papa, tila nag-aalalang banggit nga nito. Dito lang si Papa anak, hindi ako alis. Hindi kita iiwan. Hindi na ako papayag na magkalayo tayo. Paninigurado nga niya, kaya tipid nang umiti ang bata bago sumunod sa ina. At sumama nga dito, papasok sa loob ng bahay. Pare, hindi pa rin ako makapaniwala na ikaw pala talaga ang ama ng pamangkin ko. Kahit pagaya ng sinabi ko na naghinalo talaga ako noon, ngayong nakumpirma ko na, ang hirap pa rin talagang paniwalaan Wika nga ni Andrew, kaya napatingin sa kanya si Sebi. Sa totoo lang, hindi rin ako makapaniwala. Sagot naman ni Sebi sa kaibigan. Well, pwede mo namang ipa-DNA test ang bata kung may paghalinlangan ka. Suwestyon naman ni Andrew. Hindi yan ang ibig kong sabihin pare. Hindi ako makapaniwala na may anak kami ng pinsan mo. Pero alam ko, at sigurado ako na anak namin siya. Alam mo yun? Ramdam na ramdam ko kasi ang tinatawag nilang lukso ng dugo. Kahit pa nang magkita kami kahapon na hindi ko pa siya kilala. Unang tingin ko pa lang sa kanya ang gana talaga ng pakiramdam ko. Mahabang paliwanag pa nga nito. So, how do you feel right now? Galit ka ba sa pinsan ko? Tanong pa nga ni Andrew kaya mahina siyang napabuntong hininga. To be honest, hindi ko alam ang mararamdaman ko. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako naiinis. I mean, ang hirap lang kasing tanggapin na hindi niya sinasabi sa akin ang totoo. Alam mo yun? For years, I was busy living my own life. At wala akong kaide-ideya na may anak pala ako na nangungulila sa akin. Pakiramdam ko kasi, kahit ano pa ang dahilan niya, hindi sapat yon para ipagkait sa akin ng totoo. Kaya masisisi mo ba ako kung naiinis ako sa kanya? Tugon pa nga niya. Kaya tipid nga nang umiti ang kaibigan. Hindi pare, normal ang nararamdaman mo syempre. Pero pwede ba kitang hinga ng pabor? Kahit pagalit ka o naiinis lang. Please go easy on her. Chill ka lang, kalma. Malumanay nga na saad ni Andrew kaya agad na kumunot ang noo niya. What do you mean? At saka, bakit nabanggit niya kayo na kayo na ang pamilya niya na tumutulong sa kanya na alagaan ang anak namin? Nagalit ba ang mga magulang niya kasi nabuntis siya at wala na siyang naiharap sa ama niya na ama ng pinagdadala niya? Kuryosang tanong pa nga ni Sebi. Siguro mas mabuti kung si Athena ang kakausapin at tatanungin mo pare. It's not my story to tell. Tugon nga ng kaibigan. At sa tingin mo magkukwento siya sa akin? Come on pare, sabihin mo na lang sa akin kung anong nangyari para mas maintindihan ko siya. Pamimilit pa nga niya, kaya napabuntong hininga na nga lamang si Andrew bago tumango. Kilala mo naman ang papa niya, hindi ba? Paninimula nga nito kaya tumango siya. Si Tito Arthur Castro isa siyang architect. He's a very hardworking man and a loving father. Nung sinabi ni Athena sa mga magulang niya na buntis siya, pero wala siyang iniharap na kasintahan, wala siyang ibang ginawa kundi ang suportahan si Athena. At binigyan ng kasiguraduhan na tutulungan nila ito sa lahat. Hindi nga sila nagalit Mag-isang anak nga lang si Athena, kaya mahal na mahal nila ito. But one day, nakatanggap na lang kami ng malungkot na balita habang nasa construction site kasi si Tito. Nang itinatay yung building na project nila, nagkaroon ng problema. Gumuho ang building. Sadly, isa si Tito sa mga hindi nakaligtas. It was a devastating news for all of us. Siyempre lalo na kay Athena
na nagdadalang tao pa noon at sa mama niya. Dahil sa pagkawala ni Tito, na-depress ang mama ni Athena at ilang linggo lang matapos mailibing si Tito. Na-cardiac arrest naman si Tita at nawala na rin. And then nalaman niya na may malaking utang pala sa bangko ang papa niya. Kaya yung ilang lupang pagmamay-ari nila, maging yung bahay nila, naibenta lahat. We offered help pero sinabi niya na kaya daw niya. So imagine kung gaano kahirap ang mga pinagdaanan ni Athena sa mga nakalipas na taon bago muling makabangon. She's been through a lot, pare. Pero pinilit niya pa rin tumayo, magsikap, alagaan ang anak niyo at bigyan ito ng maayos na buhay. Sa kabila ng hirap na sakit na isinampal sa kanya ng mundo, binusog pa rin niya ng pagmamahal at pag-aalaga ang anak niyo. Kaya naiintindihan ko kung bakit nagagalit ka sa kanya ngayon o naiinis. Pero just please, go a little easy on her. Mahabang kwento nga ni Andrew. Agad namang umawang ang bibig ni Sebi sa narinig. Oo nga, aminado siyang naiinis siya sa babae. Pero dahil sa narinig mas nangibabaw sa kanya ang awa. Hindi niya maintindihan. Pero may parte sa kanya ang nagdarasal na sana noon pa lang nalaman na nga niya. Para natulungan niya ito sa hirap, para may nagawa nga siya para sa mag-ina. Papa! Nakangiting wika nga ng anak nila, maya-maya pa. Kaya hindi na nga siya nakasagot, nakangiti na nga lamang na tumingin dito at niyakap ng nakalapit nga ito. Ano na ang plano natin ngayon? Tanong nga ni Andrew sa kanila. I want my visiting rights. Walang pag-alin lang ang sagot nga ni Sebi na agad tumingin kay Athena na ngayon namumugto rin ang mga mata. Dito naman kayo nakatira, hindi ba? Gusto ko na mapuntahan ng anak ko kahit na anong oras ko gusto. Gusto kong makabawi sa kanya. Gusto kong maging ama sa kanya. Dadalhin niya ang pangalan ko at mag-isingit ka ng isang araw sa schedule ko para maipakilala ko na rin siya sa mga magulang ko. Dagdag pa nga ni Sebi at napakagat naman ng ibabang labi si Athena bago tumango. Pero hindi kami dito nakatira. Madalas lang kami dito kasi tinutulungan nila akong alagaan ng bata. May hinuhulugan kasi akong kondo kung saan kami nakatira talaga. Hindi kalakihan pero maayos naman. Mababa ang boses nga na wika naman ni Athena. Well then, I want to see your condo. Para alam ko din kung saan kayo pwedeng puntahan just in case na wala kayo dito. Seryosong saad nga ni Sebi. Tipid namang umiti si Athena bago tumango ulit. Wait, bakit si Athena ang gagawa ng schedule mo? Nakakunot ang noong nga na tanong ni Andrew. Well, I'm the new head engineer of Almote Group. Ang firm kung saan siya nagtatrabaho, she's my secretary. Paliwanag nga ni Sebi kaya malawak na napangiti ang kaibigan. Well, look at that. Mukhang tadhana nga talaga mismo ang gumawa ng paraan para magtagpo ang mga landas niyo Natatawang saad pa nga ni Andrew. O baka naman may mas malalim pang rason ng tadhana. Makahulog ang dagdag pa nga nito. Napakagat naman ng ibabang labi si Athena, tapos ay nag-iwas na nga lamang ng tingin. Hindi na nga siya sumagot, hindi na nga rin sila bumalik sa firm ng araw na yun. Kahit pa pareho nga nilang alam na maraming kailangan gawin sa opisina ni Sebi dahil nga unang araw ito. Bagkus, inilaan ng lalaki ang buong araw para sa anak nila at pakiramdam nga niya ay ayaw na nga niyang matapos pa ang araw na yun. Mabilis na lumipas ang mga araw at naging maayos naman ang lahat kahit na papaano. Gaya nga ng sinabi ni Sebi ay sobra siyang bumawi sa anak nila ni Athena. Kahit pa naging busy nga ito sa trabaho, hindi nito pinapalipas ang isang araw na hindi napupuntahan ng bata. Para nga makita at makabonding ito. May mga pagkakataon nga na ipapasyal niya ito sa mall. Bibilhan ng kung ano-anong gusto, maglalaro sa arcade, kakain sa labas, manunood ng sine at kung ano-ano pa nga ang ginagawa nilang magkakasama. Papa, very good po ako sa school ngayon. Pinag-drawing po kami ni teacher ng family po namin. At happy po ako kasi kasama na po kayo dito. Tignan niyo po 3 stars po ang binigay po sa akin ni teacher.
Nakangiti at magiliw na wika nga ng batang si Sebastian. Isang gabi habang magkasama sila sa sala ng kondo na tinutuluyan nga ng mag-ina. Sa totoo lang, ay pagod nga siya sa maraming trabahong ginawa maghapon pero ngayong kasama na nga niyang anak para bang napawi ang pagod niya. Wow, ang galing naman ng anak ko! Nakangiting sagot pa nga niya habang tinitignan ang drawing ng bata. Sa drawing nakita nga niyang tatlong magkakasamang mga tao. Siya, nasa gitna ang anak nilang si Sebastian, tapos si Athena at magkahawak nga silang tatlo ng kamay. May bahay sa background, tapos mayroon pang tatlong tao sa likod na sa tingin niya ay si Andrew at ang mga magulang nito. Sinong mga to? Tanong nga niya nang makita yung dalawa na nasa taas. Sina lolo at lola po. Sabi po kasi ni mama, nasa heaven na daw po sila eh. Pero binabantayan daw po nila tayo palagi. Kaya dapat po, kasama din po sila sa drawing ko. Nakangiting sagot nga ng bata at agad namang napatingin sa Sebi, kaya Tina na ngayon ay nasa kusina at naghahanda ng hapunan. Araw-araw niyang nakakasama sa opisina ng babae dahil nga sekretarya niya ito. Pero bukod sa trabaho, wala silang ibang napag-uusapan. Ni hindi na nga sila nakakapag-usap pa ulit patungkol sa mga nangyari mula noong nakilala niya ang bata. Ramdam niya na naiilang at nahihiya nga sa kanyang babae. Sa totoo lang ay gusto niyang makausap ito pero hindi niya alam kung papaano. Ayaw naman kasi niyang isipin ni Athena na naaawa siya dito dahil nga sa mga pinagdaanan nito. Luto na ang dinner, anak. Kain na tayo. Dito na rin po kayo kumain, sir. Nakangiting wika na nga lamang ni Athena maya-maya pa. Stop calling me Sir Athena. Mababa ang boses na sagot naman ni Sebi, pero tumayo na nga rin kasabay ng anak nila at naglakad papuntang hapag. Pero boss pa rin kita. Git nga ng babae. Wala tayo sa opisina. Pero boss pa rin kita. Kahit na sabihin wala tayo sa opisina, hindi ba? Parang ang pangit at hindi profesional kung tatawagin ko lang sa pangalan ng boss ko? Paliwanag ng babae. Anong pangit doon? Nanay ka ng anak ko. Git nga ulit ng lalaki. Nag-aaway po ba kayo? Nakangusong tanong naman ng bata na ngayon. Nakaupo na nga sa silya at nagpapalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Ha? Hindi anak, nag-uusap lang kami ng mama mo. Agad na sagot naman ni Sebi. Huwag po kayong mag-away kasi bad po yun. Kapag nag-away po kayo, malulungkot po ko. Kaya dapat po, love lang po natin ang isa't isa. Love niyo naman po ko, di ba? Nakangiting wika pa ng bata. Oo naman anak. Halos sabay na sagot pa ni na Athena at Sebi. At nagkatinginan pa nga sila dahil doon. Love niyo din po si mama, papa? Tanong nga ng bata bahagyang umawang ang bibig ni Sebi. Dahil sa tanong nga ng anak. Oo naman anak. Sagot na nga lamang din niya. Sa huli, agad na mula ang mukha ni Athena sa narinig. Kahit pa alam niyang sinabi lang naman yun ng lalaki para hindi na nga isipin ng anak nila na nag-aaway nga sila. Ikaw po mama, love niyo po ba si papa? Tanong nga ulit ng bata at mahina namang naubo si Athena dahil doon at hindi nakasagot. Tinatanong ka ng anak natin, love mo daw ba ako? Nagbibigil ng ngiti nga na tanong naman ng lalaki. Oo anak. Tanging naisagot na nga lamang niya para matapos na. See? Love po nating lahat ang isa't isa. Kaya dapat po, wala pong mag-aaway. Nakangiting sad pa nga ng bata. Pagkatapos noon ay nilagyan nga niya ng kanin ng plato ng bata at ulam na gulay at nagsimula na nga silang tatlong kumain nang magkakasabay. Oo nga pala anak, baka 3 araw na mawawala si Papa, ha? Sabi nga ni Sebi habang kumakain sila. Napakunot na nga ang bata. Po? Bakit po papa? Ang tagal naman po ng 3 araw. Paano po kapag na-miss ko po kayo? Nakanguso na sagot pa nga ng bata kaya mahina siyang natawa. Oo nga anak pero kailangan kasing magpunta ni Papa sa Subic bukas para sa isang conference. Tapos may i-check din akong construction site doon at dadalo pa sa isang groundbreaking ceremony. At saka, pwede naman tayong mag-video call habang wala si Papa, di ba?
Ani at napakamot na nga lamang ng ulo ang bata dahil sa narinig. Hindi ko po gets, Papa. Pero mukhang busy nga po kayo. Sagot nga nito kaya mahina siyang natawa. Busy nga si Papa anak pero hindi bale. Dadala naman kita ng maraming pasalubong eh. Gusto mo ba ng mga bagong books? Tapos pagka-uwi namin ng mama mo babawi si Papa sa'yo. Hindi ako magtatrabaho ng 2 araw para makapag-bonding tayo. Tapos, ipakikilala na rin kita sa lolo't lola mo. Saka sa mga tito't tita mo at mga pinsan, gusto mo ba yun? Nakangiting wika nga ni Sebi. Talaga po, Papa? Opo, gustong gusto ko po. Magiging one big happy family po tayo lalo. Yay! Masayang sagot nga ng bata. Teka, pagka-uwi natin kasama ako? Nakakunot ang noo nga na tanong ni Athena. Sekretary kita. Kaya ano sa tingin mo? Tugon naman ng lalaki. Sabi ko nga, pero bakit parang biglaan yata? Saka bakit hindi man lamang dumaan sa akin ang schedule na yan? Di ba dapat alam ko din? Tanong pa nga niya. Kanina lang din kasi nabanggit ni Jade sa akin. Ang tungkol sa conference at groundbreaking ceremony. At since sa Subic din naman ang construction site ng isa pang project na kailangan puntahan, naisip kong pagsabay-sabayin na para minsanan ng biyahe at hindi tayo magpabalik-balik. Paliwanag pa nga ng lalaki. Pero hindi ba may lunch meeting ka rin kay Mr. Chua bukas? Tanong nga ni Athena. I've already called and cancelled everything, Athena. Maaga tayong alis bukas. Sagot pa nga niya. Pero hindi ko pa nakakausap si Kuya Andrew at ang mga magulang niya kung okay lang bang 3 araw may iwan sa kanila si Sebastian. Sadulit niya. Nakausap ko na ang pinsan mo kanina at ayos lang daw sa kanya. Sagot ulit nga ni Sebi. Napatango na nga lamang si Athena kasi mukhang wala na nga siyang maidadahilan pa. Dahil nga ito ang trabaho niya. Alam nga niyang wala siyang ibang choice kundi ang sumama. Kuya, salamat ha. Saka pasensya ka na. Alam ko namang busy rin kayo dito. Wika nga ni Athena sa pinsan niyang si Andrew sa sumunod na araw nang inhatid nga nila ni Sebi ang anak na si Sebastian sa bahay ng mga to. Sus, wala yun. Para ka namang iba lagi sa amin eh. Ako nang bahala dito sa pogi kong pamangkin, magbabanding kami. Nakangiting dagdag pa nga nito, tapos ay ginulo nga ang buhok ng bata, kaya napahagik-gik. Salamat ulit kuya. Ito nga palang mga gamit niya. Dinagdagan ko na rin ng mga yan. Kapag may problema tawagan mo ko agad ha. Wika pa nga ni Athena. Athena, ako nang bahala. Huwag ka nang masyadong mag-alala dyan. Alam mo namang mahal na mahal din namin ang isang to at hindi pa babayaan. Wika nga ni Andrew. Salamat pare ah. Wika naman ni Sebastian bago lumuhod sa harap ng anak. Anak, magpapakabait dito. Dapat good boy ka lagi. Makikinig ka sa mga sinasabi ni Tito at saka ng lolo't lola mo. Paalala pa nga nito, kaya't nakangiting tumango ang bata. Opo, Papa. Enjoy po kayo ni Mama sa honeymoon niyo po ah. Sagot nga nito kaya sabay na naubo sina Athena at Sevi. Anong honeymoon? Saan pa natutunan yan ha? Gulat nga na tanong nga ni Athena bago pa nakasagot. Ang bata ay tinakpan na nga ng pinsan niyang si Andrew ang bibig nito. Tapos ay ngumisi nga sa kanila. Kaya agad nilang napagtanto na si Andrew nga ang nagtuturo ng kalokohan sa bata. Kuya naman eh, ang bata pa niya masyado para sa mga ganyan. Ani naman ni Athena. What? Narinig kasi niya ang mga classmate niya. Kaya tinanong niya ako minsan kung ano yun. E di ang sabi ko, magbabakasyon. Natatawang paliwanag na nga lamang ni Andrew. Sige na, bumiyahe na kayo paalis. Saad na nga lamang nito. Next time po mama, papa, sama niyo po ako sa honeymoon niyo. Saad pa nga ng bata. Kaya mahinang natawa si Sebi. Oh anak, next time kasama ka na sa honeymoon namin. Pagpipigil ng ngiti na nga lamang na wika ni Sebi. Trabaho ang pupuntahan natin doon. Mahina naman ang boses. Nagiit ni Athena. Ngumisi naman sa kanya si Sebi at nagkibit balikat na nga lamang. Tapos ay niyakap nga nito ang anak para magpaalam. Ganon din ang ginawa ni Athena. O ingat kayo sa biyaya. At pare,
Pinabalaan kita. Baka naman pagka-uwi nyo, may kapatid na kaagad ang anak nyo ha. Natatawa at pilyong biro pa nga ni Andrew. Malay natin. Natatawang pagsakay naman ni Sebi sa biro ng kaibigan kaya literal. Manapanganga si Athena. Kapatid po? Talaga po? Yay! Gusto ko po ng 2 baby brother at 2 pong baby sister. Okay lang po ba yun kaagad? Masayang sagot naman ng bata kaya sabay na natawasin ni Sebi at Andrew. Si Athena naman napailing na nga lamang. Pagkatapos ay nagpaalam na nga sila ulit sa anak nila bago nga nagpa siyang bumiyahe paalis. Tahimik lang sila habang nasa biyahe. Sa totoo lang ay gustong magbukas ng topic ni Sebi para lang may pag-usapan sila pero hindi niya alam kung saan at paano magsisimula. Kaya ang ending, minsan lang sila nag-uusap sa buong biyahe at puro tungkol lamang sa trabaho ang naitatanong nito. Hanggang sa makarating na nga sila sa hotel na pansamantala nga nilang tutuluyan sa Subic. Teka, 1 kwarto lang? Tanong nga ni Athena nang makuha nga nila ang susi sa front desk ng hotel. Anong problema dun? Teka, iniisip mo bang may bala kong gawin sa'yo? Stop making me laugh. Hindi kita type no? Masungit na sagot pa nga kunwari ni Sebi. Kahit ang totoo ay inaasar lang niya ang babae at gusto nga niyang matawa sa reaksyon nito. Fine, magbubook ako ng sarili kong kwarto. May inis na giit nga ni Athena tapos tumingin nga sa babae sa front desk. Kita niyang nakatingin ang babae kay Sebi, kaya tumingin din siya dito. Mabilis namang nag-iwas kunwari ng tingin si Sebi. Sorry po ma'am, fully book na po kasi ang mga rooms eh. Napapangiti na wika na nga lamang ng babae, kaya napabuntong hininga si Athena. Wala bang ibang hotel na malapit dito? Tanong pa niya. Athena, ito ang hotel na pinakamalapit sa site. At dito rin gagawin ang conference. Hassle pa masyado kung lalayo ka. Kaya pwede ba? Huwag ka nang mag-inarte dyan na akala mo. Hindi pa tayo natulog sa 1 kwarto noon. Baka nakakalimutan mo may anak tayo. Nakangising wika nga ni Sebi kaya naman mahinang natawa na nga lamang ang babae sa front desk. Samantalang si Athena ay namula nga ang mukha sa hiya. Pwede bang magpunta na tayo sa hotel room natin? Kasi pagod ako sa biyahe at gusto kong magpahinga bago dumalo sa conference mamaya. Sad na nga lamang niya. Napabuntong hininga na nga lamang si Athena. At hindi na nakipagtalo pa. Tapos sabay na nga silang naglakad papunta sa elevator ng hotel. Hanggang sa makarating na nga sila sa kwarto nila. Muli namang napasinghap si Athena nang makapasok sila. Isang king-sized bed lang kasi ang kama. Tapos may nakapatong pang towel doon na hinugis sa puso. Yan bang parang nasa honeymoon talaga sila? Pero hindi na nga lamang siya nagsalita kasi alam nga niyang aasarin lang siya ulit ni Sebi. That is nice. Malawak nga ang ngiting wika nga ni Sebi nang humiga ito sa kama. Kaya napabuntong hininga na nga lamang si Athena tapos dumiretso sa sofa. Wait, don't tell me dyan ka matutulog. Napapangiting tanong pa nga ng lalaki sa kanya. Bakit naman hindi? Malaki naman tong sofa kaya tiyak namang magiging comfortable ako dito. Sagot na nga lamang ni Athena kaya nagkibit balikat na nga lamang si Sebi. Ikaw ang bahala. Napapangiti pa rin at tila na nga asar na tugon niya. Hindi na nga siya sumagot pa. Bagkus humiga na nga lamang siya sa sofa at nagpa siyang magpahinga na muna. Tanghali na nga yun nang nagpa siyang mag-prepare para nga may makain nga sila ng lunch at dumalo na nga sa conference. At nasa conference na nga sila makalipas lang ang 1 oras. Wala siyang ibang ginawa kundi ang sumunod kay Sebi na ang daming mga binabati at kinakausap. Sebi pare, what are you doing here? Akala ko ba hindi ka interesado sa conference? Tanong nga ni Jude maya-maya pa nang magkita nga sila sa conference. Well, hindi ba inutusan mo akong dumalo? You're my boss. Kaya bakit naman hindi ako susunod? Saka hindi ba inutusan mo rin akong i-check ang construction site dito at dumalo sa groundbreaking ceremony? Narinig niyang sagot pa nga ni Sebi. Wait, what? Akala ko ba
Hindi na nga nagawang ituloy pa ni Jude ang sasabihin ng mapatingin nga kay Athena. Tapos malawak itong napangiti at tumango na parang naiintindihan agad ang totoong rason kung bakit nandito ang kaibigan. Oh, okay. I get it. It's good to see you both here. Enjoy kayo. Natatawang saad na nga lamang ni Jude kaya agad na kumunot ng noo nga ni Athena. Teka lang, may choice ka na hindi dumalo dito? Nakakunot ang noo na tanong nga ni Athena. It's good to learn new things, Athena. Masungit na sagot na nga lamang ng lalaki. Tapos naglakad na nga papunta sa isang mesa at tumupo sa silya. Kaya naman sumunod na nga lamang din siya dito. Nagtagal ng ilang oras ang conference bago ito natapos. Akala nga ni Athena ay aalis na nga sila kaagad pero nanatili pa sila doon kahit may mga tao pang kinakausap si Sebi. Tapos, inaya pa nga sila ni Jude ng dinner kasama ang ilan pang mga makakasama nila para sa groundbreaking ceremony bukas. Puro negosyo nga ang pinag-uusapan. Kung hindi naman ay tungkol sa mga ongoing projects at kung ano-ano pa. Naiintindihan naman yun ni Athena pero mas pinili niyang makinig. So, Engineer Ruiz, bakit hindi mo kami pakilala sa kasama mo? Nakangiting wika nga ng isang lalaking maya-maya pa. Miss Athena Castro, sekretary ko. Maiksing sagot naman ni Sebi. Secretary? Hindi girlfriend? Biro pa nga ng lalaki at tumawa pa. I'm just kidding. I'm very pleased to meet you, Miss Castro. I'm attorney Alexander Valeria. Are you by any chance single? Napangiting tanong pa nga nito. I'm sorry. We are here to talk about business or what? Agad na tanong naman ni Sebi na mukhang nawala nga kaagad sa mood. Ang kaibigan nitong si Jude ay lihim na napangiti kasi nag-enjoy nga siya sa nangyayari. Halata kasi niya kaagad na tila ba nagselos ang kaibigan. Relax, engineer. We are here to eat dinner para magkwentuhan at mas makilala natin ang lahat bago ang groundbreaking ceremony bukas. Nalatawang saad naman ng lalaki kaya nagtiimbagang na nga lamang si Sebi sa inis. Nice to meet you din po, Attorney Valeria. May anak na po ko at siya po ang focus ko ngayon. Wala na pong iba. Nahihiyat na tugon naman ni Athena. Anak natin, Athena. Ipapaalala ko lang sa'yo na hindi mo siya magagawa ng walang tulong ko. Pagtatama nga ni Sebi sa kanya kaya mahinang napahalakak si Jude na halatang nag-e-enjoy talaga sa mga nangyayari. Hindi na nga sumagot pa si Athena. Nang dumating ang mga order, kumain na rin naman sila. May mga pagkakataon, nakakausapin na Attorney Valeria si Athena at sumasagot naman ito kasi nga ay ayaw niyang maging bastos. Kaya naman parang mas lalong naiirita si Sebi. Kahit nang hanggang matapos na nga silang kumain nagpa siyang bumalik sa hotel para magpahinga. Mukhang wala pa rin sa mood ang lalaki. Nice to meet you din po, Attorney. Ano namang nice na? Makilala ang isang yun. Narinig niyang bulungan ni Sebi nang makapasok na nga sila sa hotel room kaya agad na kumunot ang noon niya. Teka, ano bang problema mo? Nakikipagkaibigan lang naman yung tao at nagiging professional lang din. Wika naman ni Athena. Anong nakikipagkaibigan? And professional? He's obviously flirting with you, Athena. Sa dami ng tao doon, ikaw lang ang kinakausap niya. Saka bakit kasi ganyan ang suot mo? Iritadong tugon nga ni Sebi. Ano namang mali sa suot ko? Tanong naman ng babae tapos tinignan pa nga ang suot na bestida. Na pinaghalong kulay itim at berde ang kulay tapos hapit sa katawan nga nito. Masyadong maikse, kaya ka hinaharot ng pangit na yun. Kailangan ka pa matutong magsuot ng ganyan? At saka yung high heels. Ayaw mo naman sa mga ganyan dati Gihit ng lalaki. Naramdaman naman ni Athena ang pamumula ng muka dahil sa narinig. Well, para sabihin ko sa'yo, people change. Tsaka hindi niya ako hinaharot At kung harutin man niya ako, ano namang mali dun? Single naman kami pareho Teka, nagsiselos ka ba? Tanong na nga bigla ni Athena. Kumunot noo ang lalaki. Ako? Nagsiselos? Hindi Ayoko lang talaga na baka mabastos ka ng iba. Mabastos ang nanay ng anak ko.
Tapos sinabi mo pa sa kanya na single ka at nakalimutan mo pang sabihin na ako ang tatay ng anak natin. Baka naman gusto mo pang ipaalala ko sa'yo kung paano natin siya ginawa. Sagot ng lalaki sa kanag-iwas ng tingin. Iritadong umiling naman si Athena at napaubo na nga lamang. At hindi ka nagsiselos sa lagay na yan? Mababa ang boses pero mabilis ang tibok ng puso na tanong ni Athena. Napabuntong hininga naman ang lalaki bago umupo sa kama. Honestly, hindi ko na alam. Nalilito rin ako kung bakit ako nagkakaganito at kung bakit ganito ang epekto mo sa akin. Ilang linggo pa lang mula nang bumalik ako pero pakiramdam ko, ginugulo mo na ang mundo ko. Hindi ko nga alam kung bakit ganitong nararamdaman ko. You're not even my type. Mababa nga ang boses. Nasagot ng lalaki kaya agad na umawang ang bibig ni Athena. Sebi, sabihin mo nga sa akin kung bakit isinama mo ko dito. Gayong may choice ka naman palang hindi dumalo. Mababa nga ang boses. Natanong niya kaya muling napatingin sa kanyang lalaki. I want to spend some time with you. I mean, pansin ko na naiilang ka sa akin. I just want us to bond, Athena, and break the walls between us. Gusto ko nang makausap at gusto ko na at least maging civil tayo sa isa't isa. Kahit para lang sa anak natin. Hindi yung araw-araw tayong magkasama sa trabaho lalo na kapag kasama din natin si Sebastian pero hindi man lamang tayo nag-uusap. I just want us to be friends, okay? Ngayon, ikaw naman ang sumagot sa tanong ko. And I want you to be honest with me. Bakit pumayag kang may mangyari sa atin nung gabing yun? Gayong virgin ka pa that time. Saad pa nga nito at tila nalilito. Kasi lasing ako. Pagsisinungaling nga ni Athena. Napailing na nga lamang ang lalaki. I don't believe you, Athena. Giit nga nito at huminga naman ng malalim si Athena bago tumango. Fine. Gusto mong malaman ng totoo? Kasi mula nung high school ako, nung unang beses na nakita kita, nakasama si Kuya Andrew, may gusto na ako sa'yo. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, okay lang. Tutal mangingibang bansa ka na rin naman Kaya siguradong yun na ang una't huling beses. Kaya okay lang na maging kagaya ng ibang babae na dumaan lang sa buhay mo. One night stand. Ang kaso, wala May nabuo pala. Napaka-inosente ko para hindi maisip yun. Pagsasabi nga niyang totoo, bagay na kinagulat nga ni Sebi. You mean, you secretly liked me for years? Tanong nga nito kaya tumango ang babae. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Tanong nito. At bakit ko naman sasabihin sa'yo? Ano ako tanga? Agad na sagot nga niya. Alam ko ang mga tipo mong babae. Yung mga magaganda, maputi, makinis, matangkad. Yung mukhang modelo. Kaya sa tingin mo ba, yung manang manamit at may makapal na salamin na gaya ko, ang nararamdaman niya para sa'yo, ay aaminin? I know how to save myself from humiliation, Sebi. Paliwanag ni Athena. Ikaw, bakit pumayag ka? Ang layo kaya ng type mo? Tanong nga din ito. Hindi ko rin alam. Basta ang natatandaan ko lang sobra akong nag-enjoy sa company mo. Kung paano ka magsalita at kung paano ka mag-isip. You were very smart. I find it attractive. Tapos noong napatitig ako sa labi mo, ang natatandaan ko lang, gusto kitang halikan. Kaya yun ang ginawa ko. Sagot naman ng lalaki. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may anak pala tayo? Tanong ulit ni Sebi. Kasi nga natakot ako. Sagot naman ni Athena. Alam kong may iba ka pang rason, Athena. Wika ng lalaki. Sa totoo lang, gusto ko talaga sanang sabihin sa'yo ang totoo. Pero naalala ko nung college, nakita kita nakasama si Kuya Andrew at may babaeng lumapit sa'yo. Sinabi niyang buntis siya at ikaw ang ama. Pero walang pag-aalinlangan mo siyang tinanggihan at pinagtawanan bago itinaboy. Kaya totoo na natakot ako. Natakot ako na baka i-deny mong sa'yo ang pinagbubuntis ko. At pagtawanan mo lang din ako. Natakot ako mapahiya. At natakot ako na kapag nangyari yun, baka lumaki ang bata na iniisip niyang ayaw sa kanya ng tatay niya.
Pagsasabi nga ni Athena ng totoo, agad namang naalala ni Sebi ang pangyayaring yun. Napailing na nga lamang siya. Athena, tinanggihan ko yung babaeng yun kasi alam ko yung totoo. Yes, naging mapaglaro ako noon pero maingat ako. I dated that woman once. Wala ngang nangyari sa amin eh. Kaya paano ko siya mabubuntis? At alam ko kung anong nangyari sa ating dalawa. Kaya sa tingin mo ba, ide-deny ko sa akin? Ang dala mo, kung noon pa lang sinabi mo na sa akin ng totoo. Wika nga ni Sebi. Hindi ko alam. Tapos ang dami ng mga nangyari. Ang dami ng mga problema na kailangan kong unahin. Kaya nawala na talaga sa isip ko na sabihin sa'yo ang totoo. At mas nag-focus na lang ako sa kung paano ko aayusin ang buhay ko. Sagot nga ni Athena. It's about your parents, right? Mababa ang boses na tanong nga ni Sebi at agad namang may numuong luha sa mga mata ni Athena dahil doon. I'm sorry about everything that happened. Athena, sana nandoon ako para man lang may nagawa ako para sa inyo ng anak natin. Dagdag pa nga nito. Hindi mo kailangan humingi ng sorry. Choice ko na hindi sabihin sa yung totoo. At matagal na rin naman ang nangyari. Sagot nga ni Athena kahit pa ang totoo, hanggang ngayon ay medyo nasasaktan pa rin siya kapag naalala nga niya ang kanyang yumaong mga magulang. Still, I'm sorry dahil wala akong nagawa para sa inyo. Magpahinga na tayo, Athena. Dito ka sa kama. Mababa ang boses na dagdag pa nga nito tapos ay tumayo na. Ha? Nalilitong tanong niya. Don't worry, hindi kita tatabihan. I can't let you sleep on the sofa. Kaya dito ka na sa kama at ako nang sa sofa. Mababang boses na sagot nga ng lalaki tapos dumiretso na nga sa sofa at humiga doon. Para nang hinaplos, nang kung anong mainit na bagay ang puso ni Athena dahil sa nangyari. Saglit niyang tinitigan sa Sebi bago nagpa siyang dumiretso nga sa kama para makapagpahinga na rin. Aminado siya na magaan ang loob na naging pag-uusap nila ng lalaki. Maging si Sebi ay gano'n ang nararamdaman at sa tingin nila pareho nga ito. Simula ng magandang pagkakaibigan. Lalo na't nagawa na nga nilang magpakatotoo sa isa't isa. Pagkatapos ng gabing yun, napansin ni Athena na sobrang naging laki ng pagbabago ng pakikitungo nga sa kanya ni Sebi. Kung nitong mga nakaraang araw at linggo kasi, hindi sila halos mag-usap o kung mag-usap man sila ay tungkol sa trabaho at may konting pagsusungit sa lalaki. Ngayon ay tila ba magkaibigan na sila. At sa totoo lang masaya rin naman si Athena sa ganun. Masaya siya na nagawa na nga nilang pag-usapan ni Sebi nang maayos ang mga tungkol sa nangyari sa wakas. Good morning, sir. Here's your schedule for today. Nakangiti at mababa ang boses na wika ni Athena isang araw nang nasa opisina sila. Mabilis na lumipas ang mga araw. Noong groundbreaking ceremony at nasa subik sila napansin nga ni Athena na madalas ang lapit sa kanya ni Atty. Valeria. At alam nga niyang iinis si Sebi dito, kaya pilit siyang umiwas ng pasimple para lamang hindi nga sila magtalo ng lalaki. Kahit pa hindi niya alam kung totoong nagsiselos pa ito at kahit pa wala naman silang relasyon. Athena, how many times do I have to tell you na wag mo kung tatawaging sir? Magkaibigan na tayo, right? Sagot nga ng lalaki na tumingin pa nga sa kanya. Ipapaalala ko lang po na nasa opisina tayo. Gusto ko lang maging professional. Napapangiting sagot naman ni Athena. Kahit na, ayoko na tinatawag mo akong boss. Okay sir, just call me by my name. Gihit nga ng lalaki, kaya tuluyan na ngang sumilay ang ngiti sa labi ni Athena. Gusto mo ng kape? Tanong na nga lamang nito. Yes, please. Kulang na kulang ako sa tulog at kailangan ko ng pampagising. Tapos nangako pa ako sa anak natin na pagka-uwi natin, magde-day off ako ng 2 araw pero hindi ko natupad sa dami ng kailangan gawin. Ani pa nga nito. Naiintindihan ni Sebastian yan. Alam naman niya na busy ang papa niya eh. Sagot ni Athena na lumapit nga sa counter na nasa opisina para nga gumawa ng kape. Alam ko din naman yun. But of course, I also want to spend some time with their son. Kiit nga ng lalaki at napabuntong hininga pa. You know what?
I-cancel mo lahat ng appointment ko ngayon. Let us spend this day with our son. Suwestyon pa nga nito. Hep, hindi pwede. Ilang beses mo nang in-schedule yung meetings mo. Lalo na ngayon lang din available si Miss Fernandez. Balita ko isa pa naman yun sa mga malalaki nating kliyente. Pero hindi ko pa siya nakikita. Wika nga ni Athena. Tapos ay naglakad na nga palapit at inilapag nga sa mesa ni Sebi ang ginawang kape. Bukas. Weekend bukas. Walang pasok ang anak natin. I'm thinking na ipakilala na kayo sa pamilya ko. Mukhang excited pa naman ang bata na makilala ang lolo't lola niya. Maging ang mga pinsan niya. Nabanggit ko rin sa pamilya kong tungkol sa inyo ng anak natin. Nagulat sila. But they were thrilled. Excited na rin silang makilala kayo. Wika nga ni Sebi kaya tipid nang umiti si Athena bago tumango. Kahit pa ang totoo, kinakabahan talaga siya. Wala ka namang ganung gagawin bukas eh. Puro paperworks lang na pwede na sigurong gawin by Monday kaya sige. Okay, babalik lang ako sa desk ko. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Nakangiting dagdag nga at pagpapakalma ni Athena. Kailangan ko nang magmamasahe ng ulo ko eh. Kahapon pa sumasakit sa dami ng ginagawa. Baka naman may isang maganda, masipag at magaling na sekretarya dyan ang willing mag-volunteer. Sagot pa nga ni Sebi, parinig kunwari kaya muling natawa si Athena. Oo na po, sige na nga. Sagot pa nga nito bago lumapit nga at pumwesto sa likod ng lalaki. That feels great. Bulong pa nga ni Sebi na napapapikit pa nang magsimula na nga siyang masahiin ang sentido nito. Napalunok naman ang laway si Athena sa narinig at nagba siyang iwaksi. Sa isip niya yung mga hindi magagandang bagay na naglaro doon dahil nga sa reaksyon ng lalaki. Nagpatuloy naman si Sebi sa pagtatrabaho habang minamasahin niya ito. Tapos ay nagkukwentuhan din sila. Kaso ay wala rin itong gaanong natapos sa trabaho kasi masyado nga siyang nawili sa presensya ni Athena. At sa kwentuhan nila, nang dumating ang lunch, inaya siya ni Sebi na kumain na sa labas. Akala nga niya ay may kikitain itong kliyente pero napangiti siya kaagad nang mapagtanto na nga na silang dalawa lang. Aminado nga na yung nararamdaman niya noon sa lalaki, akala niya ay nawala na. Parang bumabalik. Lalo na ngayon na sobrang ganda ng pakikitungo sa kanya ng lalaki. May halong pag-iingat at kung minsan ay may halong lambing pa at nang matapos bumalik naman sila sa firm. Good afternoon. I have a scheduled meeting with Engineer Ruiz. Nakangiting saad pa nga ng isang babae maya-maya pa habang busy si Athena sa desk niya. Nang nagangat nga siya ng tingin, saglit siyang natigilan nang makita ang isang maganda, matangkad at makinis na babae. Mukhang modelo gaya ng mga tipo nga ni Sebi. Hindi niya alam kung bakit pero para siyang nakaramdam ng insecurity. Ano pong pangalan nila ma'am? Pilit ang ngiti at magalang na tanong na nga lamang niya. Sasha Fernandez, from Fernandez Hotel. Sagot nga nito at marahan pang mapatango nang mapagtantong ito pala ang malaking kliyente ng firm nila na si Miss Fernandez. At may scheduled meeting na nga ito ngayon kay Sebi. Dito pa tayo ma'am. Wika na nga lamang ni Athena tapos ay iginiya na nga ang babae patungo sa pinto ng opisina ni Sebi at binuksan yon. Good afternoon sir. Nandito na po si Miss Fernandez. Wika niya kaya nagangat ang tingin sa kanya si Sebi. Ayan na naman tayo sa kakasir mo. Natatawang sagot nga nito. Send her please. Thank you. Nakangiting dagdag pa nga nito kaya tuluyan na nga niyang binuksan ang pinto at pinaunang papasukin ng babae. Gusto niyo po ba ng maiinom ma'am? Coffee, tea, soda or water? Tanong pa nga niya. No thank you. Pwede bang pakiiwanan muna kami ni Engineer Ruiz? I'm sorry pero medyo personal kasi itong pag-uusapan namin. Sagot ng babae saglit na natigilan nga si Athena kasi hindi niya alam kung gaano ka-personal ang kailangan pag-usapan ng mga to.
na kailangan wala nga siya doon. Pero kahit pa nakaramdam siya ng selos, ay tipid pa rin siyang ngumiti bago tumango at naglakad nga ulit, palabas. Hindi alam ni Athena kung gaano katagal na nag-uusap nga sina Sebi at Sasha sa loob ng opisina ni Sebi, pero tumagal yun ng halos 1 oras at hindi pa rin tapos ang dalawa. Nagdarasal nga siya na sana'y bumalis na nga ang oras para matapos na ang dalawa. Good afternoon. I have a scheduled meeting with Engineer Ruiz. Wika ng lalaking kadarating maya-maya pa, kaya parang nagliwanag ang mukha niya. Pangalan po, sir? Tanong nga naman ni Athena. Greg Santillan. Sagot ng lalaki, kaya mabilis nga niyang hinanap ang pangalan nito at malawak na napangiti. Dito po tayo, sir. Wika nga niya. Alam niyang mali at nakakabastos na istorbohin si Sebi sa kausap nga nitong kliyente. Normally, nakikiusap siya sa mga bagong dating na kliyente na maghintay muna ng ilang minuto para matapos si Sebi at i-entertain niya ang mga to. Pero gusto na talaga niyang matapos si Sebi sa pakikipag-usap sa magandang babaeng yun. Kaya naman dire-diretso nga niyang binuksan ang pinto ng opisina. Excuse me, sir. Pasensya na po, pero nandito na po si Mr. Hindi na nga niya nagawang ituloy pa ang sasabihin nang makita si Sasha na nakayakap kay Sebi. Parang sinasaksak ng punyal ang dibdib niya sa nakita. Pasensya na po. Agad na saad pa niya nang sabay na palingon sa kanyang dalawa at kumawala sa yakap ng babae. It's okay. Ano yun? Nakakunot ang noong tanong nga ni Sebi. Nandito na po si Mr. Greg Santillan. May scheduled meeting din po kayo sa kanya. Mababa ang boses na sagot niya at naghiwas pa nga ng tingin. Send him in. Tapos na rin kami ni Miss Fernandez. Utos nga ni Sebi. Tapos saan? Nahiinis na tanong naman ni Athena sa kanyang sarili. Thank you again, Engineer Ruiz. Hintayin ko ang tawag mo. Narinig nga niyang saad ni Sasha Fernandez at nagpaalam na nga ito na naglakad paalis. Kaya pinapasok na nga ni Athena ang sunod na kliyente at iniwan na nga niyang mga to. Hanggang sa dumating ang hapon na natapos nga sila sa trabaho, tahimik lang si Athena. Iniisip niya yung nakita kanina. Ayaw niyang mag-assume kaagad o mag-isip ng hindi maganda, pero hindi niya maiwasan kasi nga nagseselos siya at nai-insecure. Anong iniisip mo? Pansin ko kasi parang kanina ka pa tahimik ka. Tanong nga ni Sebi sa kanya nang nasa biyahe na nga sila pa uwi. Gaya ng dati ay isinabay nga siya ng lalaki papunta sa bahay ng pinsan niyang si Andrew para nga sunduin ang anak nila at ihahatid sila nito pa uwi sa kondo. Hindi, wala. Medyo napagod lang siguro sa dami ng ginagawa maghapon. Tanging naisagot na nga lamang niya. Kumunot naman ang noo ni Sebi dahil sa naririnig at pakiramdam niya merong hindi sinasabi sa kanya si Athena. Nai-stress ka ba masyado? Tanong nga ng lalaki. Hindi naman. Napagod lang talaga ako ngayon. Sagot ulit ni Athena, kaya napabuntong hininga na nga lamang siya at hindi na nga nagtanong ulit. Kahit nang masundo na nga nila ang anak nila at makauwi sa kondo ay pansin ni Sebi na tahimik pa rin si Athena. Anak, kaya mo namang maghilamos mag-isa, diba? Maghilamos ka muna at magbihis, pawis na pawis ka na. Utos nga ni Sebi sa anak nila, kaya magilaw itong tumango. Opo, Papa. Big boy na po ako eh. Nakangiti at mayabang na sagot pa nga nito bago umalis at pumasok na nga sa kwarto nang wala ng bata, ay agad na hinarap ni Sebi si Athena. Athena, may problema ba? Tanong nga nito. Ha? Anong problema? Siyempre wala. Sige, maghahanda na siguro ako ng hapunan para maaga tayong makakain. At maaga ka ring makaalis. For sure napagod ka rin sa dami ng trabaho ngayon. Dagdag nga nito at ang maaalis na nga sana. Pero agad na nahigit nga ni Sebi ang braso niya. We need to talk. Mababa ang boses nito. Tungkol saan? Nakakunot ang noong tanong naman ni Athena. I think you should resign. Hindi mo naman na po problemahin ng pera kasi kaya ko naman kayong suportahan ng anak natin. Sagot ng lalaki, kaya agad na napasinghap nga sa gulat si Athena.
Ano? Teka, pero bakit? Tunggol ba to sa hindi ko pagkatok kanina habang kausap mo si Miss Fernandez? I'm sorry, okay? I'm sorry kung naabala ko kayo sa kung ano man ang ginagawa nyo. Pero hindi ako magre-resign. Kikitain ko ang sarili kong pera at patuloy na susuportahan si Sebastian kahit pa nandito ka na. Siya lang naman talaga ang obligasyon mo at hindi ako. Mahaba nga at may halong inis. Nasaad pa nga niya. What? Of course not. Hindi ito tungkol doon. At anong ginagawa namin ni Miss Fernandez? Nag-usap lang naman kami. Nalilitong saad pa nga ni Sebi. Teka, tungkol ba to sa pagyakap niya sa akin kanina? Yun ba ang dahilan kung bakit kanina ka patahimik? Nagsiselos ka ba? Atina, wala lang yun, okay? Nagpasalamat lang siya. Paliwanag pa nga kaagad ni Sebi na agad nakaramdam ng saya sa ideya na nagsiselos nga si Atina. Ano? Hindi ako nagsiselos at hindi mo kailangan magpaliwanag. I mean, ano naman kung magyakapan kayo, di ba? Kahit magdamag pa yan. Single ka naman. Giit pa nga ni Atina. Atina, nung nasa Subic tayo, kahit pa mahirap at nakakaya inamin ko sa'yo na nagsiselos ako sa attorney Valeria na yon. Kaya gaano kahirap sa'yo na umamin ngayon na nagsiselos ka? Tugon nga ni Sebi. Hindi ako magre-resign, Sebi. Ang trabahong ito ang naging bread and butter namin ni Sebastian sa maraming taon. Kaya hindi ako basta magre-resign dahil lang sa sinabi mo at hindi lang sa ayaw mo. Akong maging sekretarya. Pag-iiba ka agad niya ng usapan. Ano nga yung maging sekretarya? Look, ikaw lang yung iniisip ko, okay? Saad nga ng lalaki. Kanina ka pa kasi tahimik At ang akala ko nai-stress at napapagod ka na masyado sa trabaho. Hindi mo ba napansin na sobrang napagawa sa'yo? It's because At isa pa, kapag nandoon ka wala akong matapos na trabaho kasi nadidistract ako sa presensya mo. Kapag kasama kita sa opisina wala na akong ibang gustong gawin, kundi ang kausapin ka't titigan ka. Worst, gusto pa kitang halikan and I need to focus. Agad na napasinghap nga si Atina nang dahil sa narinig. Naramdaman pa nga niya ang pamumula ng magkabilang pisngi dahil nga sa pag-amin ng lalaki. Ayaw iparinig ni Miss Fernandez ang mga pinag-usapan namin sa iba. Kasi personal daw yun sa kanya. Nai-stress siya sa pag-pressure sa kanya ng papa niya na i-manage ang hotel business nila. She told me her problems at nakinig lang ako. God knows how bored I was at that time. Pero ayokong maging basta sa kliyente. Tapos, pinakiusapan na kung pwede akong maging head engineer ng beach resort na ipapatayo niya sa Cebu. Pero gusto niyang isekreto ang project kasi tiyak na magagalit daw ang papa niya. I told her na pag-iisipan ko muna. Tapos niyakap niya ako para magpasalamat, yun lang yun. Paliwanag nga ng lalaki. Pero bakit ang tagal niyong nag-usap? Mababa ang boses na tanong pa nga ni Athena. Ang dami niyang kwento na hindi naman ako interesado. Pero syempre wala akong choice, kundi ang makinig at irespeto siya kasi kliyente siya. Sagot ni Sebi. Look, ide-decline ko ang offer niya, okay? Saad pa nga nito. Hindi mo kailangan gawin yon para lang sa akin, Sebi. Pasensya na. Sagot nga nito. Hindi lang naman ikaw ang dahilan kung bakit ide-decline ko. Mahinahon ang boses na sagot nga ng lalaki. Ako rin mismo ang dahilan. Kasi ayoko makagawa ng bagay. Aksidente man o hindi, na magiging dahilan ng selos o pag-overthink mo. Oo, naging mapaglaro ako sa mga babae noon pero noon yun, Athena. Sa maniwala ka't sa hindi, nagbago na ako at isa pa. Ayokong bastusin ang kaibigan kong si Jude. Tao niya akong tinanggap at hindi tama na pasikreto akong kumuha ng kliyente. Alam kong okay lang yun kay Jude pero may pangalan din akong iniingatan. Paliwanag nga nito. Now let's go back to you kasi hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Yung pagyakap ni Miss Fernandez ang totoong dahilan kung bakit tahimik ka. Kasi nagsaselos ka? Nagpipigil ang itinatanong pa nga nito kaya peking umubor si Athena. Tapos ay marahang tumango. Gusto kong marinig mula sa'yo ang sagot, Athena. Saad pa nga nito. Oo na nga kasi. Ang kulit mo naman
Iritadong sagot nga ni Athena kaya napahalakhak ang lalaki. Relax, nagtatanong lang ako. Hindi mo naman kailangan sagutin. Natatawa na wika nga nito. Nagulat pa nga siya nang humakbang palapit sa kanya si Sebi. Tapos niyakap siya nito. Hindi mo alam kung gaano mo ko pinasaya, Athena. Malambing ang boses na bulong pa nga nito. But I still think that you should resign. Dagdag pa nga nito kaya marahan siyang tinulak palayo ng babae. Bakit na naman? Tanong nga nito. Kasi nga ayokong makita na napapagod at nai-stress ka sa trabaho. Bukod doon, ayokong iwan natin ang anak natin na walang kasama kahit isa lang sa ating dalawa. Pwede kitang tulungan na magtayo ng negosyo kung gusto mo. I will work even harder para sa inyong dalawa. Para mabigyan kayo ng magandang buhay. Mahinahong sagot nga nito. O kung gusto mo, bibigyan kita ng bagong trabaho. Dagdag pa nga nito. Anong trabaho? Full-time housewife. Hindi madali kasi ito ang pinaka-nakakapagod na trabaho sa mundo. Ang mag-alaga ng asawa at anak. Kaya sa iyong lahat ng sahod ko, may bonus ka pang yakap at halik kahit anong oras mo gusto. Napapangiti na sagot pa nga ni Sebi kaya mahinang natawa si Athena. Puro ka naman kalokohan eh. Sagot nga nito. I'm serious, Athena. May nabili akong bahay noong umuwi ako dito sa Pinas. Hindi yun magiging tahanan na hindi ko kayo kasama ng anak natin doon. Look, alam ko na naging malabo ako nitong mga nakaraang araw. Gusto kong mabuo ang pamilya natin. Hindi lang para sa anak natin pero para sa ating dalawa. Kasi alam mo sa totoo lang, parang hindi ko na rin makita ang future ko na hindi ka kasama. Hindi ko nga alam kung bakit pakiramdam ko ikaw na ang pinakamaganda sa mata ko ngayon eh. Hindi naman kita type, di ba? Pero sa tingin ko, naging in denial lang talaga ako sa sarili kong nararamdaman. Sa tingin ko, nung gabing yun, bago may mangyari sa atin nahulog na talaga ako sa'yo. Puno ng sinseridad na sagot nga ng lalaki kaya napalunok na nga lamang ng laway si Athena at napatitig sa gwapong mukha nito. Pero, hindi ba parang masyadong mabilis naman ata para sa ganito? May halong kabangan na tanong ni Athena. I know. Kaya nga kita liligawan eh. So please, mag-resign ka na. Kasi hindi ko rin mauutusan ng sekretarya ko kung nililigawan ko ito. Pakiusap nga ng lalaki, kaya mahina siyang natawa. Well, magtiis ka. Kasi hindi ako magre-resign, be professional. Natatawa na sagot naman ni Athena. Kasi ay sobra nga siyang kinikilig sa nangyayari. Fine, pero pwedeng favor? Tanong nga ni Sebi. Ano yun? Pwede bang? Wika nga ng lalaki, tapos ay ngumuso pa nga na parang batang nanghihingi ng kiss mula sa kanyang sekretarya. Natawa na nga lamang si Athena ng dahil doon. Akala ko ba manliligaw pa lang? Bakit nanghihingi ka na ng kiss? Tanong pa nga nito. Isa lang naman eh. Bulong nga ng lalaki. Napakagat naman ng iba pang labi si Athena bago tumango. Kaya malawak na napangiti si Sebi bago mabilis na yumuko at siniil siya ng halik. Hala mama, papa, rated SPG naman po kayo eh. Wag nga po kayo dito, doon po kayo sa room. Narinig nga nilang reklamo ng anak nila kaya naman mabilis silang nagtigilan at napalingon dito. Sabay pa nga silang natawa nang makita ang bata na nakatakip pa nga ang mga mata gamit ang magkabilang kamay pero may siwang naman na halatang sumisilip. Sa totoo lang hindi alam ni Athena kung saan sila dadalhin ng tadhana ngayon. Pero pagkatapos ng maraming hirap at sakit na pinagdaanan, ayaw na nga niyang ipagkait sa sarili na maging masaya sa puntong to. Sa sumunod na araw gaya nga ng plano, nagpunta sila sa bahay ng pamilya ni Sebi. Parang as formal na nga silang makilala ng mga magulang nito. Sobrang kinakabahan nga si Athena pero ang kabang nararamdaman niya ay agad ding nawala pagkarating nila. Kasi naging sobrang init ng pagtanggap ng mga to sa kanila. Nakilala nga nila ang mga magulang ni Sebi, mga kapatid at iba pang mga miyembro ng pamilya. Masaya ang lahat, lalo na ang anak nilang si Sebastian. Agad nga nitong nakasundo
at nakalaro ang mga pinsan niya sa halos kasing edad lang din niya. Sebastian baby, pagtawag nga ni Athena nang makitang mag-ama sa poolside ng bahay na nagsuswimming nga kasama ng mga pinsan. Yes, malawak ang ngiting sagot naman ni Sebi. Yes po mama, sagot naman ang anak nila sabay nga na sumagot ang dalawa, kaya malakas na natawa ang pamilya ni Sebi. Si Athena naman, namula nga ang muka sa hiya. Papa naman matanda na po kayo kaya ako po yung baby ni mama. Nakangusang wika nga ng batang si Sebastian. Hindi tayo sure anak. Ako ang unang baby ng mama mo. Natatawang sagot na nga lamang ni Sebi sa bata, kaya mas lalong nagtawanan ng lahat at inulan pa nga sila ng tukso. Kayo talaga. Umahon na nga muna kayo dyan at handa na ang tanghalian dito, kakain na daw tayo. Wika na nga lamang ni Athena kaya iyon ang ginawa ng lahat. Naging sobrang maayos, masaya nga at magaan ang araw na yun para sa kanilang lahat. Wala silang ibang ginawa kundi ang magbonding at mas kilalanin nga ang isa't isa. Kahit ang mga sumunod na araw ay naging maayos, masaya at magaan din. Tinutuon ni Sebi ang sinabi niya. Kasi ay all out siyang nanligaw kay Athena. Pagkalipas lang ng ilang linggo, sinagot din naman siya kagad ng babae. Dahil doon hindi na nga nag-aaksaya pa ng panahon si Sebi, kasi ilang araw lang ay inaya na nga siya nitong magpakasal. Pinaghandaan niya ng lalaki, hiningi pa nga nito ang tulong ng anak nila. Nag-propose siya sa harap ng mismong puntod ng magulang ni Athena at nangako sa mga to na hindi na nga nila kailangan mag-alala kay Athena kasi mamahalin at aalagaan niyang mag-ina niya sa abot ng makakaya niya at hindi pababayaan kahit na kailan. Sobrang naging emosyonal si Athena ng araw na yun dahil sa sincerity ni Sebi. At syempre walang pag-aalinlangang sumagot ng yes si Athena. Pagkatapos ng halos 2 buwang preparasyon, ay nag-isang dibdib na nga lang din sila sa wakas. Kaagad. Simpleng kasalan ang nangyari, mga malalapit na kaibigan at pamilya lang ang imbitado. Pero napuno naman yun ng labis na saya at pagmamahalan. Hindi naging madali ang pagsasama nila bilang mag-asawa dahil gaya ng ibang relasyon ay nariyan ang minsang pagtatampuhan dahil lang sa mga maliliit na bagay. Pero ang nakakatuwa rito, hindi nila hinahayaan na marinig ng anak nila ang kahit na anong tampuhan nila. At hindi rin nila pinapalipas ang ilang oras na hindi sila magkakaayos. Kahit na anong hindi nila pagkakaintindihan, sa gabi ay magkatabi at magkayakap pa rin silang natutulog at masaya. Pagkalipas naman ng mahigit 1 taong pagsasama bilang mag-asawa, muli silang biniyayaan ng isa pang anak, isang healthy baby girl na pinangalanan naman nilang Sabrina. At sa pagdating ni Sabrina, sa buhay nila tila mas lalo pang tumibay ang pagmamahala ng pamilya na binuo nila. Totoo nga na masarap sa feeling ang magmahal. Lalo pa kung alam mong mahal na mahal ka rin ng taong mahal mo. Simple man ang naging kwento para sa iba, tiyak na kapupulutan pa rin ito ng magandang aral. Mga aral na alam ni na Athena at Sebi na magagamit nila sa kahit na anong pagsubok ang haharapin pa nilang magkasama. Lalo na't naniniwala sila na hindi pa nga ito nagtatapos ang kanilang kwento. Bagkus, ito pa lang ang tunay na simula at handa nga silang harapin ang lahat basta hawak nila ang kamay ng isa't isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli at shout out po sa mga sumusunod. Rebecca Tezuka, Catherine Madero, Zenaida Porter, Presbyteros Rose, Batang Ibunan, Consejo Nicolas, Julieta Ramusura, Liliano Bebe, Jelly Tampos, Presbyteros Rose, Imelda Forteza, Felicidad Carrion, Teresita Schmid, Teresita de los Santos, Estelita Mejia, Epifania de Ocares, Marilu Gulmatico, Martha Bade, Fe Songahid, Mercy Villantes,
Evangeline Zamora, Teodora Santos, Flor Cabrera, Lynn Lee of Macau, Enday Samante, Ami P, Dukay, Juan, Torres Brigida, Maria Fe Maguliado, Silverio Morales, Julie, Amy Pudadera, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Lu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam San Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Eli Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Tanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Dean Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades, Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordet, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.